Yan. So, if ever meron kayong mga katulad nito, billing na binayaran nyo through USD, tapos pumasok sa card ninyo ng nakapeso, what will you do is, ang gagawin nyo is, you have to create yung kanyang billing muna sa zero. So, this is a zero. So, it is ito yon yung ginagamit ko, yung bank statement converter. When I convert mga PDF copies ng mga bank or credit card, yan. And then, imamatch nyo lang siya dun sa date kung kailan siya pumasok sa card. So, pumasok siya sa card ko is March 31 yun eh. March 8. Yan. March 8, 2025. So, iyan naman lang dito. Siya 2025. Yan. Then, March 8, 2025. Yung due date din. March 8. So, wala naman siyang reference. Tapos, gagayahin ko na lang yung description na pumasok sa bank. Yan. So, we're using yung currency na dito, USD. Yan. When it comes to multi-currency billing, you have to check the exchange rate. Yan. Kasi dito sa zero, may nakaset na siya na exchange rate during the time nung gumawa ka ng invoice. So, we have to, i-overcome natin siya. This will only apply dun sa new transaction nung amount na yun. So, 1 Philippine peso is equal to this USD. Kinumpit na natin siya. Para mag-match yung amount na na-deduct sa'yo dun sa bank. Yan. Napaka-importante nun kasi minsan doon nagkakamali. This is for the subscription. Price niya is 5. Tapos, subscription. Yan. And then, 5 yung USD. So, tax exclusive yan. Tapos, approve to pay na natin. And then, pagdating dito sa bank mo, yan. So, i-refresh mo lang dito siya sa bank para mag-pick up siya or makita siya dun sa dun sa bank feeds mo. And then, ima-match mo siya dun sa existing niya na billing. Tapo mo to. Yan. Ito na. Yan. So, dito, ima-match natin siya. Hahanapin natin yung bill na yun na kinreate natin. Tapos, yung name niya, stated. Converter. Ayan. So, ito yun. So, i-click mo lang siya. Yan. And then, yan, money spent. Yan, nag-match naman siya. Then, reconcile mo na siya. So, yun lang. Ganun lang pag mga may multi-currency ka na transactions.